Kasunod naman po ng pambobomba sa Jolo Cathedral at Mosque sa Zamboanga City, hinigpitan na ang seguridad sa simbahan naman ng Quiapo sa Maynila ngayong pong unang araw at unang Biyernes ng Pebrero. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Connie, mahigpit nga ang seguridad ngayon dito sa Quiapo Church at sa Plaza Miranda at naka-full alert status ang ating kapulisan. Hindi lang salita ng Diyos kundi security check at clearing operation ng pulisya ang sumulubong sa mga nagsisimba sa Quiapo Church sa Maynila ngayong unang Biyernes ng Pebrero. Bawal po ang motor sa may Quezon Boulevard. Pinaalis ang mga motorsiklong nakaparada sa labas ng simbahan. Inirekomenda rin ng Manila Police District sa pamunuan ng Quiapo Church na hikayatin ang mga deboto na iwasang magdala ng backpack o malalaking bag sa loob ng simbahan. Gayunpaman, marami pa rin nagsisimba na may dalang backpack. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, pinagbabawal talaga nila ito pero hindi na rin daw nila ma-check lahat dahil sa dami ng pumupunta rito. Kaya kanina, mga pulis na rin ang nag-inspeksyon sa mga bag. Yung mga recent na mga nangyari sa Jolo at Zamboanga, in connection with that, yung mga motor at mga backpack, yan yung mga pwedeng paglagyan ng mga pampasabog. So, lahat ng mga yon pinapalis natin para mabawasan yung threat na pwedeng mangyari. Kapansin-pansing mas maraming pulis ngayon kumpara sa karaniwang araw. May mga miyembro rin ng SWAT. Bukod pa ito sa security ng simbahan. May mga K9 unit din na pinaiikot sa lugar. Mas nag-iingat daw ngayon ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan. Siyempre nakakatakot yun. Para sa mga taong nagsisimba, sa mga tindera. Nakakatakot yung ganun. Lalo na may mga kasamang bata. Pero may bantaman o wala, hindi pa rin natitinag ang mga debotong alas 4 pa lang ng madaling araw ay dagsana sa Quiapo Church. Kung mamamatay, mamamatay. Maraming sundalo, pulis sa gilid. Ilang beses na kami nagsisimba. Andun sila sa paligid. Kaya safe. Marami naman bantay, tsaka isa pa. Matiwasay naman lahat ng anong tao rito. Connie, ngayon lamang ang nag-inspeksyon naman ng NCRPO dito sa Quiapo Church sa Plaza Miranda. Kasama natin ngayon si NCRPO Chief Director Guillermo Elizar. Sir, magandang hapon po. Sir, ano lang po yung in-inspeksyon natin ngayon dito sa Quiapo? Well, titingnan natin yung kahandaan ng ating kapulisan. Gusto kasi rin tulungan itong mga iba't ibang establishmento na meron silang mga nakalatag naman na kanilang mga seguridad. At gusto natin makita kung paano nila pinatutupad itong mga guidelines na napag-usapan nila with the management ng mga establishments or in this case, itong sa Quiapo Church. Sir, magtatanong po ngayon sa inyo, ang anchor po natin si Connie Season po ito. Hello, Yes. sir. Magandang tanghali po sa inyo. Tayo ho ba dito sa Metro Manila, meron ho ba tayong security threat sa kasalukuyan? Kung kaya't mas mariin po ang ating pagbabantay. Yes, Connie, wala naman tayo nare-receive ng mga reliable at sa mga confirmed threat. Pero just the same, dahil itinaas nga natin sa full alert itong ating status dito sa Metro Manila dahil ayaw natin na magkaroon ng spillover na nangyari sa Mindanao, ang ating directive sa lahat ng ating mga ground commanders siguraduhin through effective supervision na ginagawa ng ating mga pulisan itong aming trabaho being in the full alert status at nakita naman natin na lahat naman ay tumatalima, but we would like to tell the public na even though dapat maging kalmado tayo, this is a shared responsibility na bawat isa ay dapat maging vigilant at nagmamatsyag upang maging bahagi nitong ating pagpapanatili ng maayos na kapaligiran. Dumami ho ba? Kasi nabanggit niyo yung pagiging vigilant din ng ating mga kababayan. Pero marami ho bang natatanggap ngayon mga report ng let's say backpack o kung mga nag-iiwan ng gamit, lalo ngayon po mga panahon na ito sa inyo pong tanggapan? Well, may mga ilan-ilan ng mga insidente na may naiiwan ng mga bagay. Pero after na mag-respond din naman yung ating police, nakita naman na wala naman mga kontrabandon. Mabuti na rin ito na nagiging alert ang ating mga kababayan at kung kagaya ng ating panawagan ka, inire-report sa atin, hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawa na puntahan itong mga ito even though salamat sa Diyos na rin, mga false alarm. Pero ang ating panawagan is huwag maging bahagi ng pagpapakalat ng mga impormasyon na hindi naman totoo. Like for example, yung mga umiikot na mga threat na text messages na hindi naman totoo. Alam mo, ito irresponsible at insensitive na gawain. At kung tayo ay magpo-forward dito mga ito, ay para nating tinutulungan na rin na mag-create ng panic or alarm
dito sa ating kapaligiran na sa ngayong pagkakataong ay hindi dapat nangyayari sa atin. Sir, kasi nabanggit natin na talagang bawal muna sa ngayon, hindi ba yung mga backpack, yung pagdadala ng backpack, at least dyan po sa may Quiapo Church. Pati yung mga motor, pinapatabi nyo po. Kamusta po ang reception ng ating mga tao na nai-inspect? Minsan kasi baka naabala daw, hindi ba? Pero kamusta ho ba yung kanilang pagtanggap dito? Ako'y naniniwala na dahil na rin sa pagbibigay nyo ng diseminasyon at informasyon sa kanila, yung konting inconvenience kung meron man, ito'y bahagi ng pagiging ng protection sa bawat isa. At hinihinga natin itong tuloy-tuloy na kanilang kooperasyon. Ito naman ay hindi natin ginagawa para pahirapan. Pero ang ating panawagan nga, para wag na lang magsagawa ng maraming inspeksyon, mabuti na lang na wag na lang sana magdala pa ng mga gamit na ito para hindi na siya titingnan pa. At yun din yung panawagan natin doon sa iba't ibang mga place of convergence na ating pinupuntahan sa mga pagkakataong ito. Yung mga checkpoints, sir, any update po sa amin tungkol pa rin po dyan sa isinasagawang mga checkpoints natin para dito naman sa Metro Manila? Tuloy-tuloy yung ating mga checkpoint operations or COMELEC checkpoints, hindi lamang sa gabi at meron na rin din sa daylight or sa umaga. So far naman ay maging maayos ang pagtanggap ng ating mga motorista at iba pang mga kababayan. Wala naman tayo nare-receive ng mga report na mapang-aabuso at hinihingi natin ang tuloy-tuloy na suporta at kooperasyon ng ating mga motorista at ating mga kababayan. Sir, meron na ba tayong update naman ukol po doon sa Beltran case? Well, kausap ko lang kanina ang ating QCPD Director na si Jel Esquivel at napakaganda naman nung aside from naglabas na tayo nung description base dun sa composite sketch nung gunman, ang ating lungsod ng Quezon naman nagbigay na rin ng pabuya ng 5 million pesos. So inaasahan natin na through this, kung meron po nakakaalam sa mga pangyayaring ito, mga kapitbahay, kamag-anak, ipag-alam nyo na po sa amin yan. At iparating sa atin at upang ito ay maging bahagi ng ating iniipon ng mga ebidensya at eventually matunto natin kung sino pong responsible o kung sino ang mastermind dito po sa karumalduman na ginawa kay Kapitana Beng. Opo, meron ho tayong trunk line ulit para dun sa mga tatawag o magte-text kaya sa pulisya muli. Parang paalala lamang, tungkol pa rin po ito sa mga maaaring makita to be vigilant, dito pa rin po sa mga sinasabing terrorist attack na nangyari nga po sa Zamboanga at ito pong sa Hulosolu. Yes, Connie, gusto kong bagitin yung ating hotline. Meron tayong SMS hotline, pwede nagpadala ng text message or Viber messages, pati na rin po yung mga picture or video. Sa Globe po ay 0915-888-8181 at sa Smart naman ay 0999-901-8181. Alright. Sir, pahabol lang dahil meron din tayo ngayon ipinagbabawal din sa MRT at LRT yung mga bottled water, bote ho ng likido. Ano ho ang ating update dyan? May mga nakikipagtulungan ho ba? Ano yung mga ating ginagawa po para to make sure na ito ho hindi magagamit sa krimen? Yes, alam mo kasi meron talagang liquid bomb na yung sa plain water pwede i-convert doon. Kaya nga international security standard na sa mga airports, diba, sa flight na pinagbabawal yung mga yon. At hindi natin pwedeng pagwalan or we cannot prevent the management of this terminal company establishments na ipagwawal ito as additional measure. So sa atin, ang ating pananawagan na lang is sana iwasan na lang, huwag na lang dalhin ito para hindi na magresulta pa ng inconvenience sa ating mga kababayan. Alright. Sir, maraming salamat sa inyo pong binigay sa aming oras at information. At we wish you well sa inyo pong ginagawang trabaho ngayon para masiguro ang aming seguridad. Thank you very much. At thank you very much din sa ating reporter na si Mav Gonzales. Yes, maraming salamat din.